sa oras ho na ating tinutugay-gayan itong mga kaganapan na ito ay magkakaroon muna tayo ng isang panayam. Bahagi pa rin ho ng mga aktibidad sa araw ho na ito, yung mismong mga event organizers ho ay abalang-abala dito sa pagdaraos ho ng kanilang mga aktibidad. At kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon si Bishop Eli Mercado, ang Vice Chairman ng Philippine Council of Evangelical Churches o PCEC, mga kabombo. At makikikumusta ho tayo. Magandang araw ho sa inyo, Bishop. Si Bombo Dennis Hamito po ito. At tayo ho ay sumasahimpapawid sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines nationwide and worldwide. At kami ho ay makikikumusta lamang doon sa mga pagdaraos ho ninyo ng aktibidad kaugnay nitong Trillion Peso March dyan po sa EDSA. Gaano ho karami so far ang mga kabahagi mula sa inyong hanay dito sa aktibidad ng Trillion Peso March, Bishop? Ako at ang ibang mga evangelical leaders ay nag-confirm na sasama, and we are ang isang struggle namin because this is a Sunday ay maraming evangelical churches ay they are having services, church services, but we are encouraging those who have multiple services. Kung panghapon sila ay mag-attend sila ng umaga doon sa Trillion Peso Rally. Kung pang-umaga sila, mag-attend ng bandang hapon. I see, ano? Okay. So, ang ibang grupo ay meron hong panawagan ng resign all dito sa mga nakaupo sa pamahalaan. Sa Philippine Council of Evangelical Churches, ano naman po ang inyong panawagan, Bishop? Ang panawagan po ng Trillion Peso Rally or March ay hindi po resign all. Okay? Ito po ay panawagan sa Pangulo at sa kanyang kabinete na tutukan mabuti itong issue ng corruption, paspasan ng pagtugis, pag-usig sa mga involved at may demanda, may pakulong at may soli ang yaman ng bayan na kanilang ninakaw. Yun po ang ating, at this point in time, ang ating ipinaglalaban. Kasama po rito, ito yung ating dalangin, ito ang ating iniluluhod sa Panginoon bilang mga taong nananampalataya sa Diyos ng katuwiran at katotohanan. Tayo po ay babatay ayon sa nangyayari sa kasalukuyan, ayon sa data natin at ayon sa evidence na nasasagap natin. At ito po ang panawagan natin sa lahat ng mga evangelical Christians sa iba't ibang churches. Hindi po ito panawagan na mag-resign ang sinuman. Ito po'y panawagan upang manalangin, upang mamanhik sa mga nasa pamahalaan, lalong-lalo na sa ating Pangulo, na talagang totohanin, seryosohin ang pagdadala ng katarungan sa mga tao na involved sa matinding corruption sa ating bayan. Okay, Bishop, hindi po ba sapat ang mga ginagawang investigasyon ngayon ng independent panel? Unti-unti na kasi naibabalik na raw po yung mga ninakaw na yaman, kung pag-uusapan ay pera. Nitong nakalipas na araw lamang 110 million pesos ang isinauli nitong si Engineer Alcantara. At meron pang iba na nag-surrender ng kanilang sasakyan at ibang properties. Ano ho ang inyong masasabi dyan, Bishop? Hindi po sapat yun eh. Parang we barely scratch the surface. Hindi, alam naman natin yung mga involved na mga tao na nagbibintang ng ganito, silang mga in-interview sa Senate, yung iba naman ay tumakas. Alam naman na wala pa po sila sa poder ng pamahalaan eh. Kaya definitely ay gusto nating i-encourage, gusto nating ipamanhik, gusto nating kung maari ay pagsigawan sa marami na kailangan huwag titigil, kailangan mas seryoso at kailangan talagang makakita tayo ng pagkakahuli ng mga prominenteng mga tao na involved sa corruption na to. Kulong
ibalik ang ninakaw na yaman. I see. Sa tingin ho ninyo, Bishop, pinapakinggan naman ho kaya tayo ng gobyerno hinggil dito sa mga panawagan sa pamamagitan ng serye ng mga kilos protesta o mga rally, Bishop? Yes, in fact, sa amin sa Philippine Council of Evangelical Churches, nag-issue ng statement ang PCEC through the National Director na ang ibang panawagan namin para talagang masusugan at talagang maisatama ang maraming bagay ay una ay empowered na mabuti ang Independent Commission on Infrastructure. Hindi pwedeng creation ng presidente, in-appoint ng presidente at pagkatapos pwedeng will serve at the pleasure of the president. Dapat may ibang paraan. Dapat may magandang budget yan. Kaya dapat lahat ng personnel na pwedeng ibigay ay may bibigay sa kanila. Maging independent talaga ang commission na ito. Tsaka yung pinaglalaban namin na anti-dynasty bill, kung ganyan pa rin po tayo, magkaroon ng eleksyon, yung mga taong bayan, pipiliin at pipiliin pa rin ng the same name, the same family. Saan ka naman makakita ng Senado sa buong mundo na 24 lang ang mga senators at yung iba ay magkakapatid pa. Pati na yung sana transparency sa budget process, nakitang-kita natin, merong proposal bill na ganun eh. Kitang-kita sana ng mamamayan na kung merong insertion, kung merong bang kahibangan na nagaganap sa budget process. So in other words, ay hindi lang sa tinututukan natin ang issue ng corruption na naganap, gusto natin gumawa ng paraan sa magitan sana ng mga panukalang batas na ito'y mapigilan. Mas maganda na yung napipigilan kaysa later on umahabol ka pagkatapos mangyari ang isang bagay. Okay. Paano ho natin mababantayan naman ang atin mga kasamahan sa hanay po ninyo, lalo na't hindi rin ho bago itong mga ganitong sitwasyon, pero last time may mga kaguluhan, may mga karahasan po na naitala dyan sa may Mindiola at Ayala Bridge, noon po itong September 21 ang aking tinutukoy. Ano naman po ang ating mga paghahanda sa aspeto po na yan? May sarili-sariling standard na pinasusunod ang bawat grupo, whether from the Roman Catholic Church, sa Caritas, at saka sa ibang grupo, sa PCEC, sa Evangelical Group. Meron sariling standard, meron silang sariling lugar na pupuntahan, at yung mga kasama namin ay talagang alam namin na susunod sila sa pamantayan, alituntunin ng aming grupo. Tayo para sa matahimik, bagamat talagang maalab, seryoso, na pamanhik sa pamahalaan. We will do it with respect. We will do it this with passion, but we want to assemble peacefully. Sabihin lang natin, baka hindi ganong pansinin kapag masyadong matahimik. Hindi. Kasama kasi ditong pananalangin. Alam naman natin na tayo naniniwala sa isang Diyos na buhay na makapangyarihan, kayang-kaya niyang gumuwang himala in answer to the prayers of His people. Okay. Paano ho ninyo napagsama-sama ang iba't ibang churches, denomination, at iba pang mga nakapaloob ho dito, no? Kasi kahit ang mga Muslim communities, may mga sarili din palang kinatawan na obserbahan po namin doon sa pamamagitan ng paglilibot ng amin hong team. And may mga ibang sektor din na nakikiisa rin dito sa rally po na ito. Paano ho bang naging paraan ng inyong panig? Yeah, that's a very interesting question. Actually, bagamat iba-iba ang aming grupo, when it comes to mga bagay na issue ng morality, ng values, kami ng Roman Catholic Church, ng mga evangelicals, ng mga independent denominations, pati ng Muslim group na naniniwala sa isang buhay ang makapangyarihang Diyos, ay alam natin na kahit anong relihiyon mo, alam natin ang evil ng corruption. Alam natin na talagang wawasak ito ng isang bayan. Alam natin na maraming project at maraming tulong dapat ibigay sa mamamayan pero hindi na ibibigay dahil sa corruption. Siyempre kahit anong relihiyon mo, pag ganitong pinagkikipaglaban, hindi ka tututol. Di ba? Grabe naman kung ganitong bagay ay tinutulan mo pa. Di ba? So when it comes to values, when it comes to morality,
because we believe that we are all made in the image of God. Well, whatever your religion is, kaibigan, kapatid, magkakasama tayo rito. Oo. Kahit saang dako ka, kahit saang probinsya ka, hindi po personality, hindi po yung favorite nating politician o government official ang ating inaangat dito. Ang inaangat natin dito ay katuwiran, katarungan, kalinisan sa pamahalaan. Nabanggit po ninyo yung politician, ano? Ang Philippine Council of Evangelical Churches, nag-i-endorso din ho ba kayo ng politiko o kaya naman ay mag-i-endorso din ba kayo ng politiko, Bishop? Hindi po tayo mag-endorso ng politiko at hindi po tayo dumating sa punto na ihilingin natin ng reset, na mag-resign lahat at ganito ang kuwan. Hindi po. Kung mababasa niyo, for example, ang statement ng PCEC, we appeal. It's a strong appeal, isang pamanhik, isang pakiusap, magalang, pero kailangan seryosuhin ang bagay na to. Ang sabi naman ni Bishop Colin ng Roman Catholic Church, ng Caritas, sabi niya gano'n, sana hanggang huli na itong November 30. Pero hindi natin masasabing huli na yan. Kailangan makita natin ang tunay na resulta ng pagbabago mula sa ating pamahalaan. I see. Okay. Abiso na lamang ho siguro, Bishop, para sa mga kasamahan po ninyo, lalo na yung mga bumabiyahe pa sa mga pagkakataon po na ito at yung mga magtutungo dito sa Metro Manila para makapagsagawa ng rally sa ilang mga lugar ho dito sa venue ng rally, lalo na dyan po sa kahabaan ng EDSA. Please go ahead po, Bishop. Ang alam ko sa ibang area meron na. Kasi mas makakadami ka kung doon na lang sila sa kanilang town. Okay? Pero meron naman talaga na gustong-gusto nilang makasama dito sa People Power Monument Rally na gaganapin. Iyon ang aming encouragement. Kasi kung pipili lang ng konting representative na bibiyahe, tapos yung iba wala nung aatin ng rally sa kanilang mga towns, ay medyo magiging mahina ang dating. Ang dalangin namin ay sa lahat-lahat, kahit sa ibang probinsya, yung ginaganap doon at sa itong gaganapin sa EDSA, ay sana matulad man lang doon sa nakaraan noong September 21. And I'm praying, we are praying, na alam ko merong sasabay na magrarally sa ibang area, halimbawa sa Rizal Park dati, sa Mendiola. I'm praying na sa biyaya ng Panginoon, ang gaganapin nating rally ay puspos ng dalangin, puspos ng paggalang, but at the same time, maging humipo sa puso ng Ayan. With that, maraming salamat po, Bishop, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, si Bishop Eli Mercado, ang Vice Chairman ng Philippine Council of Evangelical Churches. Mga kabombo, ang atin hong nakapanayam sa umagang ito.